Kausapin po muna natin ang head ng Department of Public Order and Safety o DPOES po ng Quezon City. Sir Elmo San Diego, good morning po. Sir Elmo? Yeah, go ahead. Yes po. Sir, good morning po. May permit po yung INC today. Ang approved area po nila ay White Plains Avenue, 8 a.m. to 8 p.m. Ano pong mangyayari kung sakali man na halimbawa lumampas sila sa oras o di kaya po lumampas po doon sa specific location? Meron naman tayong kasi, ang magaling ngayon dahil humingi ng permit, meron kaming kausap na coordinator from the Inc. So, pwede namin sabihin, may violation kaso, pwedeng i-cancel ang permit nyo, lampas na kayo sa oras, yung venue, pinalitan nyo. Yesterday, yun ang problema. Kahit saan na lang sila mag-rally kasi walang permit. Oo. Magaling nga yun nangyari ngayon, nag-apply na sila. Meron kaming coordinating conference na ginawa. Oo. So nakipag-ugnayan na po sila sa inyo. Sabi nyo kung lalampas sila sa oras ngayong araw or hindi matutupad yung location na nakalagay sa permit, may violation. Yun pong nangyari kahapon, Sir Elmo, may violation po ba yun? Hindi. Wala siyang permit. Hindi, siyempre may violation ng Illegal Assembly Act yun. Kaya yun, iniimbestigahan pa. At yun ang magiging basis natin na pag nangyari ulit ngayon, cancel ang permit nila dahil meron sila mga violation na ginawa. Opo. Doon po sa kahapon na sinasabi niyong yes, may violation at iniimbestigahan, ano po yung violation nun at gaano po katagal yung investigation bago po ninyo ilabas kung ano po ang nalabag, kung meron mang nalabag kahapon? Anytime soon, ongoing investigation ng QCPD kasi nga, malinaw yung policy ng gobyerno riyan, national at local, no permit, no rally. Yung palang may violation na ng Batas Pambansa 880 Yun ang unang-unang na-violate yan. Opo. Sir Elmo, sino po ang kakasuhan kung mapatunayang may violation? Kasi yung mga organizer, meron pa ring organizer na nakalista ngayon, isang abogado representing Iglesia ni Cristo. Siyempre, yun ang unang iimbestigahan dyan. Yung pong mga organizer. So, ang panawagan... Yeah. Opo. So, dito po sa rally nila today, may permit naman po sila, pero yun nga po, kailangan nilang sundin. Kung lalagpas po sa EDSA, sino ang katuwang ng Quezon City DPOS para po masiguro na yung mga naabala sa traffic kahapon hindi na po mauulit ngayong araw? Kaya, police concern yan, kaya lang yung traffic, member ng cluster namin dito, Security and Public Order Safety Cluster. Tumutulong kami sa pag-aayos ng traffic situation ngayon sa EDSA. Pero principal responsibility ng QCPD yan, especially crowd control. Opo. Kaya nga katulong kami augmentation dyan. So, crowd control. So, yung kahapon pong nangyari, overall ang sinasabi naman peaceful naman kahit papano, though may mga nasaktan at may mga ilang inaresto. Pero kahit peaceful yung nangyari po kahapon, sisiguruhin po natin na kung may paglabag ay may makakasuhan. Tama po, Sir Elmo? Yeah, exactly. Kaya nga nung mag-comply sila, beneficial sa amin, to our advantage, meron na tayong nakakausap na tao kasi nakalista kung sino yung representative ng Inc. How many representatives po ang nakalista? Tatlo yung kausap namin. Apparently, they're representing yung mga executives ng Iglesia ni Cristo. Authorized sila na mag-decide doon sa mga issues na tinakal namin. And sir, kayo po ba ay sang-ayon doon sa sinasabi nung iba na parang nag-iba po yung treatment ng atin pong kapulisan, even ng DILG, MMDA, even po dyan po kayo sa Public Order and Safety ng QC, doon po sa kung paano itrato yung mga nag-rally kahapon na walang permit compared po doon sa mga naunang rally before na sinasabi din na wala namang permit? Yeah, naiiba itong situation nato, no? Kasi yung dati, yung sinasabi niyo mga situation na walang permit, palaging may gulo. This time, wala naman siyang gulo. Ang QCPD na exercise ng maximum tolerance. In short, bago halimbawa, i-disperse, mayroon kaming mob na gagawin, kailangan i-coordinate doon sa mga leaders on the ground para hindi magulo. Nangyari nga kahapon yun, di ba? Kailangan i-usog yung bus. Nagkaroon ng konting irritations doon, medyo may tulokan ng konti. Pero nasolve naman natin yun at saka yung gusto ng mangyari ng Public Order and Safety Committee, nangyari naman na isog natin yung bus. So wala pong gulo na nangyari, pero paano po yung mga naabala po ng traffic? Kasama sa buhay nito pag may mga rallying ganyan. Yung mga hindi kasali nga, kaya nga nakikiusap ako, pag hindi nyo concern tong
mga panawagan ng iglesia, huwag na kayong dumaan dito dahil makakadagdag pa kayo sa problema. Makakadagdag po sa problema yung mga papasok ng trabaho, Yeah. sir. Dahil nga yung traffic nga eh. Kaya kailangan, may rerouting naman kami. Tingnan nila yung social media at saka mga postings ng QC Local Government, MMDA, at QCPD. Sasabihin ko saan sila magre-reroute, especially going southward. Yun ang challenge sa amin kahapon, nasara yung southward, pero eventually na-clear naman natin. Pero sir, kasi nga surprise po yung nangyari kahapon eh. So hindi naman po alam na mga usual na ruta ay yung EDSA na may ganong kaguluhan na mangyayari. Di ba nasurpresa din po kayo? Yeah, kaya nga nag-effort tayo na i-post din, sabihin sa kanila na gano'n ang situation sa EDSA para naman umiwas na sila na makabawas-bawas sa problema namin hinaharap kahapon. Opo, Sir Elmo, pero kasi hindi naman po ang nanggulo ay yung mga na-traffic. Pero parang sa explanation nyo po kasi ngayon, sir, parang paano kami po ba ang dapat mag-adjust? Ano po ba yon? Hindi naman. For the meantime, bakit ka naman magpipilit na pumasok ng EDSA? Sinasabi ko sarado naman. Opo, Kaya nga opo. akin, as good as suggesting na, avoid EDSA, avoid white plains. Kasi kahit anong gawin mo riyan, maapektuhan ka. So, ang pinakamagaling, umilag kayo. Pag nag-insist kayo, 3-4 hours, hindi ka makakaalis nitong EDSA southward. Ganyan ang nangyari kahapon. Oo, Sir Elmo, avoid EDSA yesterday. But what if that's the Yeah. Opo. Pero paano kung yun lang po ang tanging daan? Papunta ng trabaho o pauwi ng bahay? Hindi naman pwedeng mangyari yan. Ang daming arterial roads na pwede namang daanan. Pumunta ng San Juan, pupunta ng Mandaluyong, sa C5. Hindi naman pwedeng sinabi mong EDSA lang ang dadaanan. But with this statement, sir, parang ang lumalabas po kasi ngayon, ay special treatment po ba ito? Hindi po ito special treatment for Hindi them? naman. Ang treatment natin, fair. Sa lahat, pati yung mga progressive groups, ganyan nga. Hindi naman basta-basta dinidispersion. Siyempre, kailangan mag-uusap-usap. May maximum tolerance. Unless may violation o kaya merong violence. Iba treatment natin doon. Ay makikipag-away ang security forces sa kanila pag gano'n ang ginawa nila. Maganda po yan na nasasabi nyo yan para din aware ang tao na ang DPOS Quezon City ay patas sa pagtrato sa lahat ng magrarally o nagrally dyan po sa EDSA. Exactly. Kaya nga itong meron na kaming default treatment dito sa People Power Monument. Alam namin kung ilan ang kakasya. Alam namin ang parameters. Alam namin ang boundary rin. Kaya nga, mas malinaw ngayon kasi humingi sila ng permit, nakakausap natin sila. Unlike yesterday, walang permit eh. Di namin alam ang leader, kanya-kanya sila ng desisyon. So medyo magulo kami kahapon. Oo. Opo. Sir, sisingit lang ako ha. I'm sorry, I just have to butt in. Narinig ko kasi sabi nyo na alam nyo nang may problema sa EDSA, kayo pa magpipilit dyan, makakadagdag lang kayo sa problema. Yun po ang rinig ko sinabi nyo, Sir Elmo. Yes, Pero, yes, boss, yeah. pero hindi ba dapat baliktad? Alam nyo na ang EDSA daanan ng mga sasakyang pampubliko at private motorist, dapat hindi sila ang magpipilit sarhan ng EDSA? Yeah, kaya nga nag-effort tayo na kausapin sila, Boss Ted eh. Kaya kami, pinipilit naman namin, nag-post naman kami ng art card na meron kami rerouting para wag nang maging dagdag na issue pa para sa mga tao na hindi kasali na naaabala. Well, anyway, sige po. So ngayon, Sir Elmo, ito pong rally ng INC hanggang 8 p.m. lang today. Tomorrow ho ba anong pangitain natin? Meron pa ho ba kaya o ano? Wala pa kasi open-ended naman yung aming binigay ng permit. Kung gusto nila mag-request na extension at kaya nila kaming tulungan sa public order, wala na problema yun, nabigyan sila ng extension. Pero pag magulo ngayon maghapon, yun Boss Ted, ang reason para i-deny na natin yung hihingi nilang permit para bukas and subsequent days pa kasi 3 days yung hiningi. Isa lang ang binigay natin. Okay. 3 days po pala ito. Anyway, so magkakaalaman tayo within the day kung magkakaroon pa ho ng extension. Yes. Oo. Yeah, pag-behave naman sila ngayon, kaya nila. Kasi 100,000 ang sabi nila ng lockout. Alam mo, Boss Ted, challenge sa amin yon, manpower, logistics, etc. Pag sila dito natulog, babantayan namin sila. Ibang istorya yun eh. Kaya malalaman namin kung kaya namin i-secure yung public order today. Yun ang Sige. basis para i-approve natin yung susunod na permit, Boss Ted. Sige, magkakaalaman po tayo within the day. Salamat po sa inyo, Sir Elmo. Yeah, boss. Oy, maraming salamat, boss. Opo, thank you. Thank you very much.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.